Oh, hello, hello, hello. Magandang umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na hindi na po nakapag-upload yesterday, which is 11/11 or November 11, 2023 dahil nga po kami po ay merong family event or family outing. Now is bago po ako mag-umpisa is nais ko po munang magpasalamat po sa lahat ng mga new subscribers, followers, yan, and viewers na rin po. Maraming salamat. And doon po sa mga patuloy na sumusubaybay at hindi po bumibitaw sa channel po na ito, maraming salamat po. And nais ko pong syempre po is nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoong Diyos Ama na pinagkaloob po nila sa amin, sa akin, na siksik-liglig na grasya. At binigyan po din kami ng napakalakas sa proteksyon yesterday doon po sa aming family outing. Dahil po dyan is talagang super cleanse at napakagaan na po ng pakiramdam ko ngayon and ready na ulit. No? Kumbaga 11/11 is a angel number na new beginning and parang ito is parang rebirth, no, sa ating mga healers. And at the same time 11/11 po kasi is talagang isa sa pinakamataas na numero sa numerology, no. Maraming salamat. Ako po lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos Ama dahil sa pinagkaloob niyo po sa akin na kakayanan katulad po nito na makapag-share po sa inyo, magbigay po inspirasyon at halimbawa sa mga nangyari na rin po sa buhay ko at sa mga mangyayari pa po na magbibigay din po ng inspirasyon sa inyo. Ngayon po is ang topic po natin ngayon, ako na po magbibigay ng topic kasi po talagang itinaon po ng Diyos Ama na magkaroon po kami ng event nung kahapon, which is 11/11, no. Ano yan parang unplanned na talaga kasi ngayon po talaga ang birthday ng dalawang anak ko, which is 11/12, pero andun po yung nag-set ako ng walang pag-iisip kasi po Saturday is kumbaga yesterday is Saturday, so nag-adjust po talaga ako ng oras na yun. Sabi ko, gawin natin Saturday kasi 12 yung anak ko. Ganun. Kasi po Monday, may pangapasok ang mga bata, kaya nag-adjust po ako. So, doon ko lang po naisip na, wow, 11/11 yun. Sabi ko, kung talagang merong akong bago na ibibigay sa akin ng Panginoon is matutuloy ang 11/11. So, nangyari po, no? So, I'm expecting parang panibagong journey na mas maganda ahead and more blessings to come para sa akin at para nila rin po sa inyong lahat. So, yun lang po ang tangi ko may advice sa inyo na wag po kayong bibitaw sa laban, wag po kayong bibitaw sa journey nyo. Gawin po ninyo ng tama ang mga missions na binigay sa inyo ni God. Gamitin nyo po sa tama din ang binigay sa inyo, gifts and abilities na binigay sa inyo ni God. Dahil talaga pong andyan po siya to provide everything na kahit hindi nyo po hingin is ibibigay po sa inyo. Maraming salamat po at nandyan po kayo para dito kasi yun pong makinig po kayo dito sa mga mensahe from divine, from them, from Holy Spirit, from God is ano na rin po yan, signs na po na kayo po ay nagbabalik loob sa Diyos at talaga po mataas ang paniniwala nyo sa Diyos Ama. Okay? So, nagpapasalamat po ako sa inyo sa hindi nyo po pagbitiw at sa pag-share nyo rin po ng mga videos na ito dahil ito po is para po sa magkakaroon tayo ng growth spiritually and in connection po natin dito kay God is talaga namang mas magiging solid. Okay? So, now is magpipray po muna tayo. Na-cleanse ko na naman po sila. Okay, Panginoong Diyos Ama, ako po'y naririto muli sa inyong harapan. Ako po'y lubos po muna, hayaan niyo po munang ako'y magpasalamat sa inyo ng bonggang-bongga dahil po sa mga blessings na binibigay niyo po sa akin at sa buo ko pong pamilya. Sa lahat po ng mga konektado sa akin at ganoon din po sa mga blessings na binibigay niyo sa aking mga subscribers, followers, and viewers. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po'y iligtas ninyo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman at mga tukso at bigyan po kami ng kalakasan ng mga katawan at bigyan pa po ng kalakasan
mas malakas na kakayanan para po lalo po naming mai-share sa mga taong nangangailangan po sa amin. Sa kapwa ko po healers, kapwa ko po tarot readers, ako po nananalangin na patuloy po tayong manalangin sa kanila at bigyan niyo po sila ng malalakas na kakayanan na nanggagaling po sa inyo. Ako po nananalangin din na bigyan po ninyo at samahan niyo po kami ngayong oras na ito sa pagbabasa nito mga cards na ito. Ako po nananalangin na kayo po ay tumabi sa akin, samahan ako para po makapagbigay ako ng tamang mensahe patungkol po sa 11-11 para po sa akin mga collectives, viewers, followers, subscribers, and sa mga kapwa ko po tarot readers and healers. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo, no? Wait lang po Okay, so start na po tayo. Okay, so dito po muna tayo hihingi ng mensahe para sa inyo about sa 11-11. Okay, so ano ba ang nais iparating sa inyo nitong angel number na 11-11, which is kahapon, no? So ngayon lang ako nakapag-reading kasi po syempre hindi naman tayo makakapag-reading doon, wala pong time. Okay, so now let's shuffle the cards. Shuffle tayo baliktad. Shuffle the cards. Yan. Okay, so let's see kung ano po ang ating... Okay, so let's see kung ano yung pwede nating malaman about sa 11-11 na angel number messages. Angel number 11-11. Holy Spirit, pahingi po ako ng mensahe. Yun. Wow! 10 of Cups. Okay, so 10 of Cups. 4 of Swords and Queen of Wands. Meron pa ba? Oops, ang dami. My goodness. Wow. Ayun, akala ko, alam nyo, sa totoo na kanina, ang kapalaro na shuffle ko, wala bumababa. Okay, so, pero dumagsa po siya. So, kukunin po natin to lahat. Okay, so, first card natin is 10 of Cups. Tama ba? Okay, so 10 of Cups. Then, ano ba yung sumunod kanina? Wait lang Ayun, 4 of Swords. Then, Queen of Cups. Ito muna yung first 3 natin ng natin. Ang bibigyan po natin ng mensahe para sa inyo. Okay, then pagsusunod-sunurin ko na po yan. Okay, wow, may the start tayo dito Galing. The Lovers, andito din. 7 of Cups, andito din. 7 of Swords, andito din. 9 of Pentacles, meron din. Ace of Wands, andito din. So, all in all, naging maganda o maganda po ang reading natin for messages para sa ating 11-11 na topic. Okay, so we have the 10 of Cups. So, dito is pinapakita, since this is the first deck, no, this is the first card pala, sorry. First card, and this is the first deck, yung tarot natin, So, ang sinasabi po dito sa first card po natin, na 10 of Cups, is andito na po yung fulfillment nyo pagdating po sa happiness. Achievements nyo po is talagang marireceive, as in makaka-receive kayo dito ng talaga namang siksik, liglig na abundance na mga... Alam niyo yun, yung mga minanifest nyo. Actually, kahit nga po, sabi ko sa inyo, kahit hindi nyo po i-manifest yan, basta po kayo gumagawa ng kabutihan. Hindi lang po sa kapwa ninyo, and at the same time sa inyo din, di ba? So, andito po yung talagang pinapangarap nyong harmonious family, yung happiness, blissful or fruitful, no, is na andito yung makakamit po ninyo yan. Wala pong makakapigil dyan, okay?
Okay, yun. So, about the family, this is ano kasi, and Ten of Cups kasi is talagang about family. Okay, which is, ikaw collective dito for sure is, andito yung, nagkaroon din kayo ng mga struggles, no, sa family issue. I mean, sa family life mo is nagkaroon kayo ng mga issues, no. So, this time around, since pumasok ang 11-11 dito sa buhay mo, no, and sinasabi dito sa ng card, no, na talagang ando na yung wish fulfillment, no, kasi talagang pinagpaguran mo yan or talagang gumawa ka ng way, ikaw ang gumagawa ng way para magkaroon kayo ng as in talagang napakaganda at napakagaan na buhay, no, and talagang ang gustong-gusto mo lang naman talaga is ang mabuo, masaya ang pamilya, walang karamdaman, na magkasundo-sunduan lahat, yung ganyan. So ito naman is ibinigay na sa'yo ni God ngayon. Okay? So, dito is talagang may enjoy nyo yung spending time together, yung mga ganyan is talagang makakamit at makakamit mo na yan. O ano na yan? Kumbaga yung 11-11 is umpisa, then dire-diretso na yan. Just make sure na talagang andun pa rin yung effort. No, andun pa rin yung effort, andun pa rin yung kung paano, kasi kailangan mo dito magbalanse. Again, hindi ganun kadali ang magbalanse, especially if you're a healer or a tarot reader and at the same time you have a big family. So, syempre kailangan alamin mo dyan kung ano-ano, kasi sa mga anak is iba-iba po ang ugali niyan. Lalo na po kung marami kayong anak, plus yung way ng relationship mo with your partner, with your husband or with your wife, is na andun yung talagang lahat pag-aaralan mo, lahat kailangan mabalanse mo ang lahat, no, kasi syempre kung ikaw is healer, andun din yung iba rin yung way na pakikisalamuha mo sa mga pasyente mo. And now about spiritual, kung sa family, no, kung sa family is andun yung magkakaroon kayo ng happiness, harmonious family, no, I mean relationship. So sa spiritual is ganun din, ano. Ito naman is apply ko to sa mga guides mo, sa mga ancestors mo, universe, angels, archangels, elementals, lahat. As in general po to, na talagang yung relationship mo with them is talaga namang andun din yung harmonious, no? Andun yung harmony and talagang yung happiness, success is naandyan dyan. So naandyan dyan sila sa'yo, lahat ng mga guides mo, lahat as in lahat, no? Even mga ascended masters is naandyan sa'yo para, alam mo yun, sama-sama kayo with your family dito sa lupa at sila na pamilya mo sa spiritual is talaga namang sama-sama sa lahat ng tagumpay na makakamit mo at nakamit mo, no? So dito naman sa Four of Swords, no, is sinasabi dito na this time is ando na yung bang may healing, no, na kumbaga andito na yung nakapag-rest ka na kasi, so I mean kailangan mo pa ng dito kasi parang tapos ka na doon sa mga struggles na yun, no? Kumbaga andito na yung nababalanse mo na lahat, tapos ka doon sa mga pangyayaring mga talagang dagok talaga, as in talagang mabibigat na pagsubok na dumaan sa buhay mo. So this time is andito na yung talagang tipong kalmado ka na, parang well rest ka na sa mga ganong pangyayari. Parang ngayon wala kang karapatang sumimangot ngayon. Ngayon is parang puro ngiti ang makikita sa'yo, puro kaliwanagan, puro kapayapaan, puro pagmamahalan lang ang mapupunta sa'yo. Ganon ang pasok sa'yo ng 11-11. This is a rebirth, renewal, new beginning. Kaya i-claim mo na ito, darling, dahil ito na yung magiging buhay mo sa ngayon. Magkaroon ka man ng mga struggle sa buhay, maybe ano lang talaga, yung mga small issues lang na talagang antemano is mare-resolve mo agad. Ganon din sa healing, no, and also sa mga nagre-reading, no, sa mga may encounter nyo or makakasalamuhan nyo sa spiritual na gawain is talagang andun din yung napakadali mo nang mapapagaling at ganoon din sa napakadali mo na silang comfort sa lahat ng bagay. Okay, so sa Queen of Wands is parang sinasabi dito na talagang andito yung kung power ang pag-uusapan is talagang andito na yung power na ibinigay sa iyo ni God na talagang ngayon kasing 11-11 is ito yung parang sinasabi na power upgrade to the fullest. Pero sa iyo is this is to the fullest na, no, pero meron pa, no, may mga parating pa na talagang mas palalakasin ka pa. Ito is parang
pinalakas ka na sobra-sobra, pero nasa first level ka pa lang. No, pero kumbaga dito is talaga super na maa-amaze ka sa mga makakamit mo. I mean sa mga achievements mo, sa mga for the win mo na laban sa mundo ng spiritual. Pero ito is nasa level 1 ka pa lang, pero kakaiba na yung power mo. Na uniqueness, iba. Meron pa, no? Pero again, sinasabi ko dito sa inyo mga collective, kapwa ko healers and tarot readers, please make sure na gagamitin niyo po ito sa talagang tama na ikagagalak ni Diyos Ama at ni Hesukristo Ama. No? Kasi sila lang naman din sila ang nagbigay sa inyo na kailangan yung i-treasure. Kailangan yung mahalin at pakaingatan na sobra-sobra. Kasi hindi biro ang magkaroon ng ganyan na kakayanan na ibinigay sa inyo. Ang sa akin is kailangan nyo siyang pahalagahan at kailangan huwag kayong bibitiw sa mission na ibinigay sa inyo ni God kasi kailangan kayo dito sa lupa. Okay? So, we have the sa Ace of Wands kasi, so, ito is, kung makita nyo yung Ace of Wands, no, is stick na 1, no? Form na number 1, no? So, ito is, sinasabi dito na this is talagang masasabi ko na new beginning ng buhay mo na talagang mas kailangan mong mas maging creative, no? Yung ideas mo dito, yung creativity mo dito is talagang mas na-enhance or ma-enhance pa. Marami ka ngayong mga new ideas na papasok sa isip mo. Lahat. No, maraming. Actually, ano to, no? Sana po pagtiyagaan niyo po tong reading na to. I-announce ko na po ngayon kasi po ito is talagang kailangan ko po itong i-explain po sa inyo na ang 1111 is talagang isa sa ito is pinakamataas at bihirang-bihira po ito nakikita sa angel number, no? I mean, kailangan niyo po itong tapusin itong reading na to. This is really for you. Okay? Para sa iyo to, kung kanino man po mapadaan to, kung kanino man po ito, kung sino man po makabasa nito, makakuha nitong energy na to, this is really meant for you, collective, okay? Okay, so, resume po tayo. Okay, dumating po kasi ang anak ko at at meron lang pong kinuha. Okay, so again, ang Ace of Wands is sinasabi dito na talagang andun ka sa new beginning ng chapter ng buhay mo na mas level up, na mas power upgrade, na mas magkakaroon ka ng glow up. And this time is andito yung sinasabi or pwede kong sabihin sa'yo, this is your time to really shine. Okay, so keep it up, no? And ingatan mo ito ng bonggang-bongga kasi ito talaga yung papasukan ka na ng sangkatutak as in yung third eye mo dito is talagang nag-boost or magbo-boost, no? So now is papasukin ka dito ng talagang mga new ideas and yung mga pagiging creative mo dito is talaga namang mas magiging malikot. Mas magkakaroon ka ng mga talagang amazing na mga gawain, no? Lalong-lalo na sa pagiging spiritual healer mo and at the same time, ganoon din sa tarot reader mo. Ma-amaze ka na lang na wow, hindi ko to dati nagagawa. Ngayon nagagawa ko na. No? So, isa yan sa mga sinasabi na rebirth na meron ka ngayon. As in talaga ngayon is kung noon meron ka ng kakayanan na talagang malakas, napakalakas na for you, no? Kasi as a spiritual healer or a tarot reader, pero this time is talaga namang parang 3 patong ang meron ka ngayon sa pagkatao mo na ibinigay sa iyo ni God, no? Ni Almighty God. So nako, pakaingatan mo ito, collective, okay? So, about naman dito sa Nine of Pentacles, is sinasabi dito, dahil nga dyan sa dahil dyan sa growth na nagkakaroon ka, and ito yung time talaga na alam mo yun, yung makikilala ka, no? Kasi yung recognition, mare-recognize ka dito talaga, no? Magiging parang, ka dito, apple of the eye, or, makikilala ka dito sa buong mundo. Okay? Claim nyo yan na makikilala na kayo sa buong mundo. Okay? And now, dahil nga dyan sa ganyan, dahil dito sa Nine of Pentacles, ito is nandito talaga yung nakakapagbigay ka na talaga dito ng comfort as in. And ikaw mismo dito is nandun na yung comfort na talagang
ma-achieve mo na lahat ng mga goals mo, lahat ng mga gusto mo, no? Pero alam mo yung na-achieve mo, pero yung pagiging amazing, yung parang na-amaze ka, is talagang hindi mawawala sa'yo. Kasi parang alam mo yun, bago mag-sink in sa'yo yung talagang nararanasan mo ngayon, is talagang antagal. And talagang alam kong napapaiyak kayo dahil sa mga blessings na dumadating dito sa buhay nyo. Na kasi nga, hindi naman to yung gantong klase na ano ang hinihingi mo, kundi ang makaraos or maging healthy lang kayo, no? Yan lang yung talagang gusto mo sa buhay, no? Pero higit pa doon ang ibinigay sa iyo dito ni God. Higit pa doon ang mga ihahatid niya pa sa iyo, marami pa. Okay? So doon sa mga talagang gumawa sa iyo dito, which is andito yung sa Seven of Swords, no? Marami talagang mga, 'di ba, nakaraan is marami talagang mga attack spiritually. So ang kailangan dito is kumbaga andun yung hayaan nyo sila, no? I-let go, let God nyo yung mga yan, yung mga nag-attempt na kumuha sa'yo ng gifts mo, andun yung talagang pinanlata ka, I mean, kinuha yung energy mo, no? Na talagang out of your awareness, talagang ninakaw nila yung energy mo. Pero again, yung kakayanan na binigay sa inyo na dito ni God is hindi nila mapagtatanggungpayan noon, lalo na ngayon. Okay? Lalo na ngayon. Kasi this time, once na meron silang kinuha, so even your energy, masasaktan at masasaktan sila spiritually. Okay? So, hindi lang sa spiritual nila mararanasan yung pain, no? Kundi pati sa physical, once na mag-attempt. Attempt sila na kunin sa'yo to. Okay? So, dito kasi is, kumbaga, ito yung mga tao, no? Na kung bakit sila continuously na gigil kunin sa'yo yan or binibigyan kanila ng mga blockages and delays sa buhay mo kasi ayaw nilang makamtan mo o makamit mo yung tagumpay which is ibibigay sa'yo ni God na talagang andon ka to alam mo yun, yung wealth is na andyan sa'yo eh. From rags to riches, di ba, lumalabas sa mga cards natin. Papunta ka doon. Actually, nag-uumpisa ka na doon eh. No? So gusto nilang maudlot yan. Gusto nilang alisin sa'yo yan. Pero again, hindi nila papagtatagumpayan yan. Kasi this is God's plan. This is for you. Nakatatak na yung pangalan mo do sa kontrata na ibinigay ni God. No? So hindi nila matatanggalan yan. And this time around, sinasabi ko na sa inyo na hindi nila makukuha ang energy, even energy mo. Kung noon sige sa God, nakukuha nila yung energy mo na nagiging negative ang lahat. Pero I mean, nahihigop nila, nanlalambot ka, mga ganyan, ano, may mga body pains ka, ganyan. This time hindi. Nag-a-attend pa lang yung mga yan is talagang babalik at babalik sa kanila yan. Okay? Sila makaka-experience niyan, hindi ka natatablan ng ganyan. Okay? So, yun nga, uulitin ko na lang, ano, kasi nga dito sa Seven of Cups, no, is sinasabing, okay, so dito sa Seven of Cups, no, is sinasabi talaga dito na kumbaga, yung visions mo dito, no, is talagang mas may upgrade, no, mag-upgrade, and at the same time, kumbaga dito parang, wala ka ng hesitations, no, wala ka ng mga doubts, fears, para harapin ang mga mangyayari sa buhay mo, no, andito ka na para, harapin lahat, no, ng buong buo kasi alam mo na yung spirit, yung Holy Spirit ni God is nasa sayo. Okay? So, kumbaga, okay. So, nakat po ulit ang ating video. Masakit po kasi ang likod ng aking bunaknak at may tumula kanina. Okay, so now is, ulitin po natin yung about sa Seven of Cups, no? Dito po kasi is talagang totally, wala ka na mga, mga doubts, fears, hesitations na gawin yung mga dapat mong gawin. No? Kasi meron pong mga lalapit sa inyo na ganito ganyan, na magpapagamot, magpapareading about ganitong issues, ganito ganyan. Ito is ando na yung sige lang ng sige, no? Sige lang, gamutin mo, basahan mo, kung ano man, ano, kasi this time is ando yung talagang, alam mo yun, 100% is ando yung alam mong kaya mo. Okay, andito na yon. Okay, so now is andito yung kumbaga isa din tong meaning ng Seven of Cups na ikaw is talagang andun na for wealth, no, abundance is talagang waving na sa'yo dito, prosperity is waving na rin, ano, though talagang kabuntot na natin dito yung, or kabuntot mo na yung mga tao talagang sa'yo, yung mga ina-underestimate ka, na maraming
chismis or kung ano, ganyan, mga naiinggit, evil eye, mga ganyan, marami pa rin po yan. Again, yung mga ganyan po sa mga sa katulad po natin ng mga tarot readers and healers, especially sa mga healers, is talagang nakabuntot po sa atin yan. Ano? Hindi po tayo mawawalan yan as long as andito po tayo nagsiserve kay God, andyan po sila. Talaga pong ang good is talagang kabuntot din po yan ng bad. I mean, lagi pong nakadikit yan, lagi pong nakaantabay yung mga yan na kumukuha ng pagkakataon to attack you. But this time, hindi niya po magagawa yan. Kasi talagang binigyan ka ni God na parang dito is talagang tinatakan ka na ni God, ni Jesus Christ, na ikaw talagang anak niya, no? Na you're a legit child of God, no? Na hindi ka nila pwedeng galawin, okay? And we have the lovers here. So isa rin to talaga sa minanifest mo na talagang about dito sa family mo, family matters, especially sa partner mo, na talagang andun yung nagkakaroon na kayo ng growth, no? Andun na rin yung nagkakaroon na kayo ng mas intense, or yung passion nyo dito is talagang mas okay, na mas ano yung nag-aalab yung pagmamahalan nyo dito, na mas solid, no? Na kasi kumbaga nilagay nyo na si God sa gitna ng relasyon nyo, no? Na kahit yung partner mo dito is nahatak mo na, no, dahil nga dito sa abundance or sa swerte na dumadating ngayon sa buhay mo, is andun yung paniniwala niya. Kasi healer ka dito na alam niyang si God ang nilalapitan mo, si God ang kausap mo. So andito yung talagang na-prove mo na sa kanya na talaga kung ano man yung dumadating na blessing sa inyo is walang ibang pinanggagalingan kundi kay God. Kaya kumbaga andun yung talagang yung pananalig na rin dito ng partner mo is talagang solid na rin kay God, no? Na talagang andyan na siya to support you, to love you more and more and more. Okay, so we have the last card is, alam nyo yung first card is Ten of Cups, which is happiness, di ba? Full of love, harmonious family, mga ganyan. And now, dito sa last card naman natin is yung the Star. Okay, so dito the Star is talaga, this is talaga one of the major arcana na talaga namang inaabang-abangan din ng mga tarot readers na bumaba para sa mga kanilang kliyente, sa mga babasahan po nila. Kasi po ito is bihirang-bihira po lumabas ang the Star sa reading. Okay, so dito sa reading is, dito is full of hope ka na talagang mas parang nabuo lahat yung pag-asa mo, nabubuo at mabubuo lahat ng pag-asa mo dito. Kasi kumbaga dito sa ano is andun yung nagma-manifest ka ng paggaling mo, magkaroon kayo ng magandang samahan, not only with your family here, physical, but also sa spiritual. So yung mga gabay mo, gusto mo gano'n na magkaroon kayo ng talagang solid na relasyon sa isa't isa, na talagang walang iwanan hanggang huli. Okay, so andyan yung isa yan sa mga makakamit mo, na talagang ando na rin yung nakatali na sila sa'yo, na talagang walang makakapaghiwalay, wala, nobody, okay? So dito rin sa the Star na to, sinasabi dito na talagang yung success na gusto mo is talagang makakamit mo, and actually yung success is nasa sayo na, no? Nasa katawan mo na, nasa pagkatao mo na yung success. Yung wish fulfillment is na andyan na rin, na lahat ng mga wishes mo na as in talagang gustong-gusto mo is makakamit mo. Pero again, sinasabi ko sa iyo to, na kumbaga makakamit mo yan, pero in unexpected ways, and kumbaga mas makukuha mo siya, pero sobra-sobra pa doon, no? Sobra-sobra pa doon. Kasi kumbaga lahat ngayon sa buhay mo puro milagro ang mangyayari. Parang lahat hindi mo ine-expect na ganito magiging outcome, no? Bakit? Kasi andun yung matuwid kang nagsisilbi sa Panginoong Diyos, kaya yung tuwa sa'yo ng Diyos is ganun din kalaki, no? Na parang eto yung way ko, pasasalamat sa'yo, anak, so tanggapin mo yung ganun, kasi ikaw kumbaga wala kang pag-aalinlangan no? Actually, mga nakaraan is wala kang pag-aalinlangan na gawin ang lahat, no? Na kahit andun yung buhay mo, handa mong ibigay para lang mapagaling ang mga pasyente mo. Andun ka na parang, God, ikaw na po bahala sa akin, tulungan niyo ako. Ganun ka makapaglingkod ka lang sa kapwa mo, no? So tuloy-tuloy mo lang yan, dahil ako na mismo nagsasabi sa iyo na talagang God is with you. Tuloy mo lang yan, tapang na yan, kasi sila rin na nagbibigay ng tapang, so especially yung mga guides mo, sila ang nagbibigay ng tapang yan sa iyo.
Okay? So now, tiklopin ko na to ha. Or ano lang. Ano ba to? Kasi masyadong mahaba. So, tingnan natin dito sa aking isa pang card kung ano yung pwedeng, ito, tatabi ko lang naman para mamaya magre-review ako kung sakali na kailangan natin yung mga cards na yan. Okay, so ito po is nabasa ng tubig. Dala ko po ito sa beach kaso hindi ko nga po nagamit kasi minonitor ko din yung mga anak ko. Siyempre, picture-picture, naging photographer lang po ako halos. Importante nakita ko pong masaya yung mga anak ko. Yung family actually. Ilang anak ko. Okay, yung buo. Okay? So now is, teka lang po, medyo umangat po. Pero actually, malaking bagay. Baka sakaling nakatulong siya na madali na siya i-shuffle. Ganun pa din. Wait, kasi bumuka-buka na siya Hindi katulad dati na dikit-dikit talaga. Okay, so pengi ako ng message for 1111 messages. Thank you. Holy Spirit, samahan niyo po ako. Ay, parang maganda-ganda ngayon. Ay, shuffle ko na siya ng very, very light. Ay, teka lang. Naku ha. Maganda yung ano natin, first deck. Hopefully, ito rin. Okay. Hopefully, ito din for 1111 messages. Thank you. 1111, 1111, 1111. Lamang lupa. Okay, so merong laman lupa. Okay, so tingnan natin kung ano bang mensahe ng laman lupa na yan. Ay, ano ba yan? Okay. So, malamang sa malamang, iyang lamang lupa na yan is isa din sa mga, alam mo yun, kasi nga, alam mo yung kakayanan mo is pangkalahatan. No? So, kahit saan ka magpunta, is nakaka-attract ka ng mga ganyan, elements, ganyan. So, even yung mga laman lupa, wag nyo pong anuhin ang mga laman lupa i-judge. Ano? Kasi hindi po lahat yan may mga black or dark side, no? Again, kung hindi naman po sila magiging hindi naman po nila titirahin yung mga pasyente nyo or ikaw, no, kung hindi nyo naman po sila nakakante o hindi nyo po sila nasasaktan. Lahat naman po kahit po sa tao, kung hindi nyo po sila sasaktan, hindi po sila magagalit sa inyo. No? Pero kung pinakikisamahan nyo po sila ng maayos, kinakausap, no, is andyan sila to protect you also. Okay? So, itong laman lupa nito is merong gustong pumasok sa inyo. Thank you, Holy Spirit. Meron pong gustong magpaampon sa inyo na laman lupa. Yun, ang hatid sa akin ng message. Gusto niya pong magpaampon sa inyo. Meron pong lamang lupa na gusto pong magpaampon sa inyo na hoping na tanggapin niyo po siya. Or may paparating na hindi niyo po nararamdaman. Okay? May mga paparating na parang gusto magpaampon po sa inyo, na gusto pong maging member ng pamilya nyo. No? So, pipili na po tayo. Ayaw po umangat. Okay. Magbabalik loob na siya sa Diyos. Okay. So, itong mga laman lupang to, sinasabi ko nga po sa inyo na, kumbaga, hindi po lahat is mga masasama. Wag lang po ninyong sasaktan. Alam ko naman po hindi nyo rin po intention na saktan ng mga ito kasi nga po hindi nyo po sila nakikita. Just make sure po na magpapagamot pa kayo. Mas maganda pong kinakausap pong itong mga ito kasi po ready po ito magpagaling. Kung binigyan po kayo ng sakit, may nagbigay ng sakit. Ito lang po yung saanin ko sa inyo sa mga healers. Wag po tayong basta-basta mananakit ng mga elemento ng mga laman lupa. Maligno. No? Kasi yan pong mga maligno na yan minsan, kaya po yan, is nagpapapansin or parang gusto lang po nilang magbago, parang magpapapansin po sila para po manakit ng tao, bibigyan ng sakit, bibigyan ng lagnat, ganon. Wag lang po yung malalala, no? Wag lang po yung mga malala. Pero ganon pa man, kahit po malala yan, basta po yan ay kinausap nyo at pinaliwanagan nyo, natanggalin doon sa pasyente nyo, then bigyan nyo po sila ng isang chance. Kung babalikan po ulit ng pasyente nyo at siya pa rin po makikita nyo, then doon nyo na po sila parusahan o lusawin. Okay? Kasi po yung mga iyan is, meron po talagang gustong magbago. For example, is ito pong lamang lupang ito. So, gusto na rin po nilang magbalik loob sa Diyos. So, nakikita nilang ikaw is andun yung light na talagang napakaliwanag mo and talagang nakay God ka. So, gusto nilang sumama sa'yo para magbagong buhay. Okay? So, at the same time, dito naman po sa mga naka-enemies nyo dito sa atin, sa lupa, is andun po yung, marami na kayong
nahihikayat na magbalik loob sa Diyos, which is, ito yung 11:11 na talagang sila din mismo, kung ikaw is andun yung rebirth, so ikaw din is magbibigay ng rebirth or renewal or new beginning dito sa mga taong nakakasalamuhan nyo. So marami kang tao this time na ma-recruit, no? Na parang hini-hypnotize mo sila para lang magbalik loob sa Diyos. Okay? Now, also with the Capre, very good too. Okay? So, meron ding mga, alam mo, more on elemental yung mga nagpaparamdam sa iyo ngayon, ano. So, dito is, ito sa to sa mga gustong-gustong sumama sa iyo or parang gusto magpaampon sa iyo, which is, for sure, meron ka nito. No, meron ka nito mga kapre na ito, no, meron ka. So andito yung talagang sa kapre kasi, ang kapre kasi talagang ano yan power, no, na talagang sila yung nasusunod, no? Sila yung nasusunod sa mundo nila, no? May mga hari pa yan, may mga prinsipe pa yan, no? Pero itong mga kapre na lumalapit sa iyo or gusto magpaampon sa iyo is gusto nila magbalik sa Diyos, no? Talagang andun yung nakikita nila kung paano ka magbigay ng inspirasyon at paano ka manggamot or ano man, is andun yung talagang nahatak mo sila, no, which is talaga nakakatuwa. Okay, so yung kapre na yan, and even laman lupa, wag nyo silang ismulin, wag nyo silang anuhin kasi sila rin isa kakasama nyo sa pakikipagkombate. Okay, especially po kung elemental ang mga umaatake sa pasyente nyo, is sila rin po ang lumalaban. Kaya sasama nyo rin po sila sa panalangin. Okay, kasi dahil kung hindi po dahil sa mga lamang lupa na yan, kapre na yan, wala po tayong puno, wala po tayong gubat. Kasi sila po ang nag-aalaga dyan. Kaya wag po kayong manakit ng mga ganyang nilalang. Kasi sila po ang nag-aalaga niyan. Mga halaman, lupa, yung mga ganyan. Wag. No? So, andyan po sila para sila po yung magbigay sa atin ng, alam niyo yon, mawala yung mga pollution na yan, yung mga landslides na yan, no? Kasi talaga pong abusado po ang tao, no? So andyan po sila to protect, no? Wag niyo silang saktan kasi itong mga pag nagtotroso ba tawag doon na namumutol ng puno. Kasalanan naman po nila yun kung bakit sila no? Kung tutuusin po, hindi po tayo talaga dapat namumutol. Kung maputol kang puno, kailangan magtanim ka ng panibago kasi mawawalan po sila ng tirahan. Mawawalan po sila kasi po sa isang puno na yan, 1,000 ang nakatira dyan, hindi lang hundreds, hindi lang 10. 1,000 ang nakatira po dyan sa isang puno na nakapakatanda na yan. Ano yun? So, make sure na magpalit po kayo ng puno. Puno, wag po halaman, kailangan tapatan nyo po yung puputulin, ganun po, no? Kaya po yung iba, kailangan po talagang mag-alay sa puno, pero make sure na may kapalit po siya. Kasi po, kawawa po sila talaga. Kaya po ando po yung nananalbahe po sila ng mga taong pumuputol sa mga puno sa kagubatan lalo. Okay? So, makakaahon ka din. 'Di ba? So, yan yung inaano sa'yo ng 11:11 kasi talagang andun ka na sa point na talagang kung hindi pala sa kung talagang nanggaling ka, no? Nanggaling ka dun sa talagang nag-struggle ka na sobra-sobra, especially sa financial, no? So, this time is makakaahon at makakaahon ka din. Okay? Yan yung kailangan mong panghawakan dyan sa 11:11 and sa pagkakaroon mo ng, alam mo yon, yung time to shine mo na talaga, no? Yan. Isa yan. Okay? So, yung sumpa na ito is talagang na-break mo na, talagang wala ka na dito sa ganitong sitwasyon na talagang putol na putol. Actually, lusaw na to sa'yo. Okay? So, yun dito na, kumbaga, ang sinumpa sa kayo dito kasi is talagang lumagapak na talagang gumapang ka na katulad ng ahas sa hirap. No? So, yung sumpa na yan is wala na kasi makakaahon at makakaahon ka din. Okay? Makakaahon at makakaahon ka na din. Okay? With the help of those elements, those elementals na nag-guide sa'yo. Even yung laman lupa na yan. Okay? So, make sure na pinagpipray nyo sila, yung kaligtasan din nila, lalo na sa mga atake na mga kumakalaban sa'yo kasi sila mismo ang humaharang o nauunang umatake or bago dumating sa'yo yung sakit sa kanila muna. Kaya kung napapansin mo, hindi ganun kasakit. Okay? Okay. Yun sa pagiging lutang mo palagi, this time, after nitong 11:11 is wash out na rin to. Okay? Kasi kumbaga,
pinagdaanan mo na to eh, no? So this time, yung pagiging lutang mo, yung pagiging parang matamlay mo, yung pagiging walang gana mong magkikilos, na parang lagi ka na lang, parang ang bigat, no? So this time, wala na rin to. Okay? So yung sumpa, lutang ka palagi, ano pa ba, is talagang wala na yan. Okay? So dito, no, kung for sure na merong mga collectives dito na ginagayuma, no? So etong gayuma na to is hindi na rin to para tumalab sa'yo, no? Kahit anong spell is hindi na para to tumalab sa'yo. Okay? Meron man dito, nagkamali sila, no? Kasi maybe merong nagkakagusto sa'yo na parang gusto nila daanin ka sa ganyan, na ginagamot ka. Hindi nila alam kung anong pagkatao mo ngayon. Ngayon, backfired yan. No? Kung ang gusto nila sa'yo is ikaw yung mahumaling sa kanila, backfired yan. Sila ang parang mababaliw na mahumaling sa'yo. Ganun na mangyayari. Kaya yung mga spell, black spell, yung mga love spell, kung ano man yan, is talagang balik lang yan to sender. No? 1,000,000 times ang balik niyan. Okay? So, yan ang isa sa mga gusto niya, no? Itong gumagayuma sa'yo, na talagang ang gusto nito is yakapin mo siya, na talagang siya lang, no? Pero hindi para masira ang family mo. Kasi you're, ano mo yun, may pamilya ka na eh. Hindi na para sirain yan. Kaya lahat ng mga gagawin niya sa'yo is talaga magbabackfired. Okay? So, babalik at babalik lang yan sa kanya. Okay? Yes. And ito yung isa sa mga struggles mo noon, na binagsak ang negosyo mo. Now, hindi na. Kasi talagang ahon na ahon ka na sa buhay. Okay? So, ahon na ahon ka na sa buhay. So, ito is bumalik din sa kanya to. Kung ano yung hirap mo noon sa buhay, is bumalik din to sa kanya without na wala ka namang ginawa eh. No? Kasi ito is ilang beses to winarning ni God na huwag kang galawin, huwag kang pakialaman. Hindi lang ni God. Even yung mga ancestors mo, even yung mga spirit guides mo, pinuntahan tong enemy mo, pero hindi ka pinakinggan. Now is, andito na ngayon andito na siya yung nagsasuffer nito. Kung wala man siyang negosyo, siguro nagwo-work lang siya or what, pero bagsak. Okay? So, siya yung nagsasuffer nito ngayon. Again, matatanggal lang ito yung mga ganitong curses, even yung curse na binigay niya sa'yo, no, is kung siya mismo ang lalapit sa'yo at babasbasan mo siya or gagamutin mo siya. Okay? Okay, so nagpapalipad. Kung meron kayong mga experiences before, no, bago mag 11-11, like masakit ang katawan mo, masakit ang ulo mo, andun yung mga parang akala mo nirarayuma ka na, yung mga ganyan, palipad hangin na yan. No, palipad hangin. Again, before 11-11, yes, andun yung ang dami niyang attacks, no? Kasi andun yung talagang ayaw niyang magkaroon ka ng renewal eh. Ayaw niya ng word na rebirth for you. Ayaw niya ng new beginning for you. So, andun yung talagang nag-a-attack siya para mawindang ka, maging lutang ka, para hindi ka mag-concentrate, no? Mawalan ka ng focus. So, ito yung binibigay niya sa'yo. Pero bigo na naman siya actually. No? Bigo na naman siya. Wala rin kadala-dala yung taong gumagawa sa'yo eh. Kasi alam mo, lahat naman ng attacks niya sa'yo is talagang bumabalik lang din sa kanya. Okay? So now, nagsisik siya ngayon ng doktor. No? Kasi nga lahat, no, is, alam mo, kahit ilang doktor ang puntahan niya, kahit pumunta siya sa pinakamahal na ospital, hindi siya gagaling. Kasi, alam mo yung nagbubulag-bulagan siya na ang alam niya, yung mga nangyayari sa buhay niya is dahil sa siyensya, which is pang-spiritual talaga siya. So, mauubos at mauubos ang pera niya kakapagpagamot dahil nga sa ayaw niya lumapit sa mga katulad mo. No? Kasi nga, again, kahit mapunta rin siya sa ibang manggagamot, kung hindi rin lang ikaw ang hahawak, hindi rin siya gagaling. Okay? Okay, so kailangan mo talaga lagi din mag-insenso. Ito is a must, no? Actually, ito yung isa din sa nagbibigay sa'yo ng kagaanan sa araw-araw. So, kailangan mo lang siya lagi mag-insenso kasi talagang may iba-iba naman tayong moods, no? Especially yung mga kasama mo sa bahay. So, kailangan mong i-cleanse lagi para gumaan yung vibes, no, o yung energy ng buong bahay mo, gamutan area mo, mga ganyan, no? So, make it a habit. Okay? So, let's see sa ibang cards. Kung ano, ay, teka lang. Ito na lang. So, tingnan natin yung ibang cards, kung ano pa yung mensahe. Okay. For 11-11, messages. 11-11, ay, alauna na pala. May reading pa naman ako.
Kaya siguro nag-chat na yung Okay, tingnan natin. Additional na lang po to ha, additional messages. Okay, so cheer up. Cheer up, ngiti lang. Huwag mong alisin yung ngiti sa labi mo, no? Cheer up lang. Huwag ka nang pa-apekto. Pero malilesen na halos yung mga nagbibigay sa'yo ng toxicity, no? Aalis na yan. Kasi marami na nagmamahal sa'yo, okay? So, cheer up kasi marami na nagmamahal sa'yo, naniniwala sa'yo na pinakaiingatan ka rin. Na halos lahat ng mga ito, sinasama ka na rin sa mga prayers nila. Okay? Now, you're almost there. So, alam mo yon, halos nandyan ka na eh. Talaga nandyan ka na. No? So, abangan mo pa yung mga iba. No? Abangan pa ang mga susunod na kabanata. Okay? Kasi talagang well-blessed ka, bebe. Okay? So, yung intuitions mo dito is talagang mas talaga namang pasok na pasok sa banga na talagang bullseye. Okay? No? Lahat ng mga intuitions mo dito, bonggang-bongga. Okay. Now, is talagang andito ka to celebrate. Every day, no, may rights ka na to celebrate. May rights ka na. Alam mo yung magiging happy ka, magiging masaya ka sa isang araw. Pwede mo na i-consider na celebration yun. Yung talagang walang nag-aaway sa paligid mo, yung hindi ka nagagalit, magalit ka man, pero alam mo yung, kasi tao lang naman po tayo eh, talagang, nagagalit tayo, no? Si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, panon, is, nagagalit din siya kung naano nyo yung nakita niya sa Jerusalem na may mga nagtitinda ng mga fruits, ano pa ba? Fruits, may nagsusugal, di ba? Binasiwas niya yan. Kasi ayaw niya ng ganon. Kasi actually, ang mga fruits, no, is tinanim yan or binigay kasi, parang ang katwiran kasi ni Jesus Christ dito, yung mga fruits na yan, pinayabong ni God yan, para i-share, ipamigay. Pero ang ginawa ng mga tao, bila-bilao, binenta nila ng binenta. Kaso ang gusto ni God kasi dito, lahat ng tao dito sa mundo is kumilos para hindi kailangan bumili. Alam nyo yun? O hindi kailangang magnakaw, yung mga ganyan. Kaso ang ginawa nga ng tao, inabuso, yun, pagka nagbunga, pitas, benta, sugal, ganyan, inom, kahit sa kalsada, yung mga ganyan, yun. So, kaya nagalit si God doon, si Jesus Christ. Okay? So, dito naman is kailangan natin mag-celebrate. No? Mag-celebrate tayo, yung bang emotionally and mentally, alam nyo yun, physically, yes, and spiritually, is naandyan na eh. Kumbaga, panatag, no? Yung kapanatagan kasi dito is napaka-importante, no? Talagang, again, yung pagkakaroon naman natin ng mga moods is normal lang po yun. Basta wag lang po tayo mananakit at wag po tayo magmumura. No, alisin po natin yan. Sa mga hindi basta-basta may alis ang pagmumura, unti-unti, no, may aalis nyo po yan. Pero kung talaga pong kayo ay kay God, alam nyo yun, ang bilis. Ang bilis nyong maaalis yung pagmumura na yan. Okay? Okay, so let go, let God. No? So, lahat po, alam nyo, pag ito po ang ginawa nyo sa buhay nyo, wag po kayo magpaka-plastic. Okay? Kailangan po dito, itong let go, let God dito, galing po sa puso nyo to, hindi po galing sa bibig lang o sa bungahanganin nyo. Kailangan po namnamin nyo itong salitang let go, let God, kasi po napaka-makapangyarihan ito. Okay? Kasi pag ito po ang pinasok nyo sa buhay niyang let go, let God na yan, lahat po ng mga nais ninyo, makakamtan ninyo. Iba po yung may kaluwagan yung puso natin. Iba po yung walang galit sa puso. No? Wag po yung sabihin nyo, let go, let God ko na yan, pero pagka galit na galit ka pa rin. Yung mga ganun, parang bit-bit mo pa rin siya. Hindi let go, let God yun. Niloloko mo lang ang sarili mo. Unlike nung talagang hindi mo na kinakalkal yung past, andun ka na sa to move forward, no? Na talagang yung mga plans ahead na ang ginagawa mo, hindi yung binabalikan mo pa yung kinakalkal mo pa yung nakaraan. Walang mangyayari sa buhay mo. Tigilan mo na yung salitang let go, let God. Ang maganda dito is talagang practicein mo na yung sarili mo na umalis, no? Umalis or alisin yung mga pains mo dyan. No? Kasi pagka nagsasalita ka ng let go, let God, pero naandyan pa rin, tapos sige, ang salita mo sa ibang tao, hindi, let go, let God ko na yan. Tapos maya-maya, pagka nagkukwento ka na, andun pa rin pala yung pain, hindi let go, let God ang tawag doon. Niloloko mo lang ang sarili mo. No, and niloloko mo lang din dun si God. No, so, ano yan, kailangan pagka nagsalita kayo ng let go, let God, namnamin nyo, and talagang ilabas nyo lahat, isukan nyo, kung kinakailangan, isukan nyo yan lahat, yung mga hatred sa puso nyo, para
move forward po talaga kayo na napakagaan din. And mararamdaman nyo yun na unti-unti nagiging maganda yung flow ng buhay nyo. Pag nilet go, let God nyo po yan. Huwag nyo pong namnamin yung past. Wala pong mangyayari sa inyo. Sakit sa puso lang mangyayari sa inyo. Tatanda kayo ng Diyos ko po. Nang walang naging kapararakan ang buhay nyo. Unlike yung ni-let go, let God nyo po, ang daming new possibilities, new opportunities, no? Ang darating sa buhay nyo. New miracles is na andyan. No? Inaantay ka lang eh. No? Inaantay lang. Kasi naka-close pa yung doors mo, yung door mo. So, ang kailangan dito is, see? 11-11 for new beginning. So, pagka ni-let go, let God mo talaga yan, ito ang kasunod niyan. Let go, let God, then, ano ba yan? Then, ang new beginning is andyan. Yan yung sinasabi ko. 'Di ba? So, i-let go, let God nyo yan, then new beginning is talaga na andyan for you. Okay? So, naway ako po inyong sundin. Kasi i-let go, let God nyo po lahat. Okay, so let's see. Oops. May sacred place. Okay. Okay, so, you're not alone. No, talagang hindi ka alone dahil talagang halos isang barangay ang kasama mo. Bukod dyan sa pamilya mo, bukod dyan sa mga nagmamahal sa buhay mo dito sa atin, sa spiritual is talaga namang napakarami. Okay? So, see? It's your time to shine. Congrats. Congrats. Okay, diba? Sinabi ko na yan kanina. It's your time to shine. Congrats. Yan. Now, 11-11. Okay? So, itong 11-11 is parang ito yung magiging new mission mo sa buhay. No? Na magiging tarot reader ka. Very, 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 very soon. Okay? Claim it. Claim it, claim it. Congratulations. Okay, so now is, yan po ang ating mensahe na nakuha sa ating Holy Spirits kay God na about sa 11-11. Now, later, no, if magkakaroon po ako ng extra time is yung reading naman po natin for this date which is 11-12. No, so this time is kailangan ko po itong i-upload ngayon kasi this was yesterday dapat. No, kaso, ngayon ko lang po siya na prepare for you, no? So ito po is 11-11 message for you collective. So please pakitandaan lahat, no? Maraming salamat and let's always be thankful to God sa lahat ng blessings and graces na binibigay sa atin. Na kahit maliit po yan, kahit gaano po kaliit yan, kailangan po natin pagpasalamat sa kanila yan. Lagi po tayong matuto po tayong mag-appreciate sa mga nangyayari sa atin, okay? And forgive po natin lahat ng mga taong umaapi po sa atin or nagbibigay ng mga sakit ng ulo, ganyan. Hayaan nyo na po sila. The best thing you can do is let go, let God. Okay? So, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Hoping na nagkaroon po kayo ng kaliwanagan. At maraming salamat po sa patuloy po na panonood at pag-share nitong aking reading. Okay? So, sa mga naka-resonate po, please paki-subscribe po ang ating YouTube channel and paki-like and share and okay, then paki-click din po ang notification bell para po sa mga updates. Para patuloy po kayo nakakapag-update, okay? And sa mga gusto pong mag-avail ng mga amulets, oils, ganyan, candles is meron pa po tayo, okay? So make sure po na doon po sa mga nakakuha na is make sure po na nadadasalan nyo po yan morning and evening, no? Para po hindi po mawala ang buhay o bisa ng mga yan. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye!